chapter 15, verse 1 to 11. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that I may bear more fruit. Already you are clean because of my word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. If anyone does not abide in me, I in you. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like branch and withers. And you abide in me, and my words abide in you. Ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. As the Father has loved, so have I loved you. Abide in me. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and your joy may be full. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Akala ko kasi natutulog. Diba? Nag-stop eh. Magsuko po tayo. Haning salamat. So, again, sa ating sermon series po ngayon, episode 7 na po tayo. Okay? I am the true vine. So, ito yung 7 weeks. Ito na yung last of the 7 weeks na ating I am statement na Panginoong Jesus. Now, one thing I've realized dito sa study na ginawa natin, this is, itong mga I am statement ng Panginoon, it is also a promise. Diba? Katulad nga na sinasabi natin na pangako niya kung ano yung relasyon na meron tayo sa Kanya bilang ating tagapagligtas. So, ibig sabihin na yung mga pangako na to, this was not a promise na parang genie na umimas ka lang dun sa lampara, lumabas yung genie, ibinigay niya. But it is something that was prepared by God over thousands of years. Pero doon na nagpapakita. Sabi, bakit kailangan pa umabot ng 1,000 taon para lang i-reveal ng Diyos yung pangako niya? For sure, ayaw na nating malaman kung bakit. At dahil kung tatanungin natin ang kaalaman ng Diyos, hindi naman natin maiintindihan. But the reality is, isa ang katotohanan na nakikita ko doon, yung pasensya ng Panginoon. If you look at these promises, one thing that spoke to me so much is yung patience ni God, yung kanyang mercy, yung kanyang awa, na despite, kung babasahin po natin ang mga verses na to, may mga portions dito na yung babalikan yung pagiging makasalanan ng tao. Pero yun din, babalik din siya dun sa kung ano yung pinangako ng Diyos para i-overcome yung pagiging makasalanan ng tao. So, nandun na tayo sa I am the true vine, John 15:1-7, just a background po. So, may portion po kasi sa Book of John na tinatawag ng mga theologian na farewell discourse. Diba? Kumbaga kay Jose Rizal, huling paalam. Huling paalam. Ito po ay bansag lang ng mga theologian. Pero ang reason po kasi dito, ito yung parte na dyan na maraming tagubilin ang Panginoong, maraming kumbaga, hitik na hitik siya dun sa mga pangyayari bago namatay si Jesus Christ. At the same time, hitik na hitik ito ng pagpapaalala. Ibig sabihin, dito yung compress yung mga pagpapaalala ng Panginoon. So yung John chapter 15 was actually part of the farewell discourse from John 13 to 17. Now, at the same time,
Ito na yung mga final teachings na sabi ng mga theologian, final teachings in how to, parang instructions on how to build the Church of Jesus Christ. Iba yan that's debatable, pero ako, naniniwala ako na final teachings on the Gospel of Jesus Christ, kung paano natin ikakalat yung mabuting balita ng Diyos. So now, as you can see, this is also deeply relational. Kasi kung mapapansin natin, yung John chapter 13 to 17, lalo na yung John 15, may kinalaman nito lahat ng mga tagubilin ng Diyos, may kinalaman nito dun sa kanyang relasyon sa tao. Di ba yung katulad nga ng paghuhugas ng paa ng mga disciple, yung betrayal, di ba? Lahat ng itong mga bagay na to may kinalaman sa relasyon. Pansinin nga, even yung denial ni Peter, yung promise ng Holy Spirit, yung promise na katulong natin, na pagwala na siya, at yung pagpapaalala na huwag tayo. Parang imagine ninyo na yung tatay na gumawa ng lahat, di ba? Ginawa niya lahat para i-prepare yung kanyang mga anak sa kung ano yung sinasabi niyang pangako. Now, the farewell discourse also explains on ng encouragement sa ating mga mananampalataya to live spiritually connected. One time, I'll give just a brief description. Ano ba ibig sabihin ng spiritually connected? One thing that we should, na madalas nating sinesegregate yung sa buhay ng tao is ano yung bahagi ng pagiging Kristiyano natin at ano yung hindi bahagi ng pagiging Kristiyano natin. Pero tayong mga parte ng buhay natin na hinahayaan nating mangyari, gawin natin, kahit sinasabi natin, wala naman ito kinalaman sa pagiging Kristiyano ko. Like for example, pagkain. Diba? Lagi natin, most of the time, we try to enjoy food. Diba? Minsan hindi natin iniisip kung ano yung spiritual na bagay tungkol sa pagkain. Tandaan natin, nung diniliver ng Panginoon yung kanyang instruction sa kanyang pagkamatay, this was during a meal. Diba? The Last Supper. Diba? So, lahat ng bagay sa mundo ito, hindi natin pwedeng ihiwalay dun sa spiritual na mundo. Like for example, issue ng pera. Diba? Ang sinasabi natin, hanggang wala kang ninanakaw, okay lang. Pero tatanungin natin, paano ba tayo gumagastos? Diba? Mga bagay na gano'n. So, there was a time in my office one time, lahat po kami Christians dun sa office, yung mga managers dun sa school. Tapos nagtatalo kami kung paano namin, marami po kasing scholars dun sa school namin, at maraming mga estudyante na hindi na qualify dun sa susunod na scholarship, susunod na taon na scholarship. Nag-aalala kami kasi sabi namin, marami dito sa mga estudyante namin na umaasa dun sa scholarship. So, anong gagawin namin? So, of course, we've used the word grace. Sabi namin, tapos habang nagtatalo kami, sabi namin, we have to extend grace, we have to be merciful one way or another. Tapos, parang yan ang challenge. Paano ba natin i-define yung ibig sabihin ng grace sa pagkakataong ito? Tapos may sumagot din na isa na medyo may edad na boss. Sinabi niya, ay nako, I don't want to use that word grace anymore kasi very spiritual. Sumagot naman yung isa namin kasama din ng manager na sabi niya, hindi ba lahat ng bagay na ginagawa natin mga Kristiyano spiritual? Diba? Lahat ng ito may kinalaman doon sa susunod na buhay natin. I mean, sa heaven, di ba? In our eternity. So, ito yung encouragement ni Paul when it comes to the idea na spiritually connected. So, ibig sabihin na, pinapaalala sa atin ni John pala, na lahat ng ginagawa natin, the words that we say, the music that we listen to, has a spiritual effect in the things that we believe or what we do. Lahat ng bagay na yun, may spiritual na connection. Kaya nga
si Jesus Christ, lagi siyang gumagamit ng mga parables of connection. Anong kinalaman nito sa heaven? Anong kinalaman nito sa akin? Anong kinalaman nito sa Diyos Ama? Lagi siyang gumagamit ng illustration na yan. And one of the illustration that he used was actually the vine and the branches. Diba? Actually, may bookstore na the vine and the branches. Hindi ko lang naman kung naabutan niya, the vine and the Christian bookstore na the vine and the branches. So I really like the idea ng hindi man parable, but an illustration of the vine and the branches. So, just a few things about grapevines. Nag-attempt po ako magpatubo ng grapes sa bahay. Ano ko lang, kasi meron naman nakita sa YouTube na nasa sako, yung kanyang vine, yung pinakapuno. Pag sinabi natin vine, yun yung pinakapuno. Okay, sorry, medyo natuwa ako kasi. Okay, so yung vine, yun yung pinakapuno. And yung pinakapuno ko na yun, siyempre magsasanga-sanga siya doon. So nag-attempt po ako magpatubo ng grapes sa bahay. So it was a failed attempt. Unang-una, nakalimutan ko siyang, hindi mo nakalimutan, pero parang nawala na ako ng gana na gawin. Kasi napaka-tedious pala. Kailangan mo siyang i-prune, kailangan mo siyang make sure na tutubo siya, papalupot siya ng maayos. At isang bagay, kailangan nakabilad siya sa araw. Di ba? Nakabilad siya sa araw. So some few things I've learned about the grapevine. Sabi nito, the branch that is cut off from the vine quickly dries up. Meron na putol dito and becomes a stick, something like that. Pag may pinutol pala kayo na puno, unlike yung sanga pala yung sanga ng grape, pag pinutol mo yun, kailangan maitanim siya kagad or maalagaan siya kagad. Kasi madali siya mag-dry up. Pero surprisingly, ang grapes ay normally in the arid climates. Diba? Sandali, parang pag pinutol mo, mamamatay ka agad siya, pero nandun siya sa lugar na normally dry. At walang gaanong ulan. Diba, napaka-fascinating niya. So, ibig sabihin, parang isang branch, magpatuloy na lumago, kailangan connected siya dun sa pinakapuno. Diba? And I hope you will get that. Yung vine dresser, kailangan daw regularly cut it so that the healthy branches can grow para yung energy ng buong puno mapunta dun sa pagpapabunga. Okay? So some grapevines survive and produce fruit for over 100 years. Okay? So matagal. Ibig sabihin, kaya mapapansin po natin, may mga vineyards, even in Italy, France, na minana na ng ilang henerasyon, ng 4-5 henerasyon. Pero, sa Jewish farming, sa Hebrew farming kasi, meron silang 7 years of rest. On the 7th year of rest. Diba? Nasa 7 taon, kailangan walang tutubong kahit anuman dun sa lupa. Kaya doon sa 6 na taon, mag-iipon sila na mag-iipon. Pero, itatabi nila kung ano man yung mga seeds, mga bunga, mga ugat na pwede nilang patubuin pagkatapos ulit ng 1 taon na pagpapahinga. The vine naturally wraps itself around the support, di ba? And stretches outward for growth. So, ibig sabihin, natural talaga siyang pumapalupot. So, pero kailangan mo lang i-guide kung gusto mo na siya ng magandang bunga. The condition of the grapes reveals the condition of the vine and the roots. So, yung condition daw ng grapes, kung anong klaseng grape siya, may kinalaman doon sa kanyang vine, sa kanyang puno, at sa kanyang ugat. Di ba? And it's really amazing na ito din yung ginamit ni Jesus Christ para bigyan ng emphasis yung kanyang relasyon sa atin. Di ba? So kung ano yung bunga natin,
Diba? Isipin mo, may relasyon yun kung saan ka nakadikit na puno at sa ugat na tinatayuan nito. Diba? And sa CSR po kasi, meron ako isang Bible study materials na gusto. Yung Roots and Wings, di ba? Na in-depth study. Hindi na yata Sorry. So, Roots and Wings, it is basically deeply rooting your relationship with Jesus Christ at the same time that you will build your wings. Ganun ang kanyang concept. Now, ngayon, tanungin po natin ito. Ano nga ba yung dapat nating tandaan para patuloy kang konektado dun sa tunay na puno, di ba? Ako po ay isang frustrated farmer. Nagtatag ako ng kung ano-anong tanim sa bahay dati. Nagsubok po akong tawag doon, hindi siya hydroponics, yung kalimutan ko talaga sa grafting ba? Yung patutubuin mo yung magpamuugatin mo galing dun sa sanga para maparami mo siya. Grafting ba? Tapos nagsubok din ako yung puno ng mangga namin, lalagyan mo siya ng ibang variety. Kasi nakakita ako sa YouTube na isang puno, pero itong klaseng mangga. Diba? Pero totoo pa, diba? Pero kasi napaka-professional ng paggawa nun. Kumbaga yung mga agriculturist talaga ang kayang gumawa nun. So, sa isang puno, merong Pico, may Indian Mango, may Magnolia. Di ba? Imagine niyo yun, di ba? So, nag-attempt ako ng ganon. Walang nangyari. Siguro ang pinakamatibay na lang sa mga tinanim ko, bayabas at saka malunggay. Kasi hindi mo kailangan diligain. At saka yung mangga na paminsan-minsan namumunga. Pero this keeps me asking, what does it take for me to deeply connected with Jesus Christ? Ano ba yung kailangan kong gawin so that I will always be deeply connected? Kung mag-Google ka or mag-AI ka, ang i-recommend, sinubukan ko po. Tinanong ko po talaga yon sa internet at saka sa AI. How will you be deeply connected with Jesus Christ? Tapos, ang sagot niya sa akin ay yung mga traditions, Bible studies, going to church. Sabi ko, hindi pa ganun kagaling si AI. Diba? Hindi mo siya ganun kagaling. So, ibig sabihin, may mga bagay na hindi kayang sagutin ni AI at saka ng internet. Okay? I hope you will understand that. Kaya kailangan natin ng church. Okay? Kailangan natin ng church. Now, tinanong ko po yan, and I'm really fascinated with the idea na yung idea na ikaw ay isang sanga, tapos ididikit ka sa isang malaking puno para mamunga ka ayon sa kung paano ka dapat mamunga. Diba? I'm really fascinated with that. And the first truth that I learned is Jesus is the true vine, na dahil tinupad niya kung saan nabigo ang Israel at ang tao nagampanan ng tagubilin sa kanya. One thing that we have to remember bilang tao, bilang mananampalataya, para we were deeply connected with Jesus Christ, is nabigo tayo na bumalik sa Kanya. So, ibig sabihin, kung hindi kumilos ang Diyos, hindi rin tayo magkukusa na bumalik sa Kanya. That's one thing that we have to understand. Walang ni isang lalapit sa Diyos nang hindi aamin na siya ang makasalanan. And that's everything that we have to understand. Yes, it is a cliche. Siguro narinig ko ng maraming beses ito. Pero for us to deeply be connected with Jesus Christ is to always remember na mismo ang tao na bigo para bumalik sa Kanya. So kailangan natin siya para tayo rin makabalik sa Kanya. Diba? And that's one thing that we have to remember every day. Daily in our lives na
na wala tayong pwedeng magawa sa mundong ito na pwede nating sabihin na yun yung naging dahilan kung bakit ako nakabalik sa Kanya. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos na, Panginoon, inayos ko yung marriage ko, kaya pwede na akong bumalik sa iyo. Di ba yung mga dahilan ng mga tao na, mag-church ka naman, kailangan sige nga, sana ako babalik sa Panginoon pag maayos na buhay ko. Well, anong kinalaman na paano ka na makakabalik? Nabigo nga ang tao, na mismo ang bansa na pinili ng Diyos, nabigo din para sundin siya. Diba? So yun yung dapat natin kailangan. Sabi nga nito, pinapaalala, I am the true vine, ako ang tunay na puno ng ubasan. And my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does not bear fruit, He prunes. Okay? That it may bear more fruit. One thing na natutunan ko dun sa pagpupruning ng grapes is dapat kilala mo kung ano yung tunay na puno. Kasi pag tumubo na yung ibang sanga, minsan kasing laki siya nung puno. Minsan yun yung branch na yon ang kukuha ng maraming sustansya para yung buong puno hindi mamunga. O yung ibang branches hindi mamunga. So kailangan matutunan kung alin pa doon yung branch. At yung branch magsasanga-sanga pa. Tapos pipiliin mo din doon kung ano yung dapat mong putulin para yung sanga na yun magpatuloy sa pagtubo at mamunga. Very intricate nung process. At iisipin ko, para rin palang church. Diba? Sa church, may mga taong hindi mamumunga, may mga taong mamumunga. Diba? Hindi ko sinasabing, alam ko madalas natin iniisip pag sinabi natin mamunga, aayos ang buhay. Hindi po yan pag sinabi ko mamunga. Pag sinabi ko mamunga is magpapatuloy sa pananampalataya. Pero talagang gano'n. Meron din mga tao sa loob ng church na patuloy sila sa church, hindi sila namumunga, kumukuha lang sila ng sustansya dun sa puno, kaya yung ibang branches hindi bumunga. Kaya naniniwala po ako na dapat strong din ang church sa kanyang church discipline. Na meron talaga mga mananampalataya na matigas ang ulo. May mga mananampalataya talaga na you have to let go so that the other branches can grow. Di ba? And one thing that we have to understand also is si Jesus ang ganap na tumupad ng lahat sa katapatan na hindi natin nagawa. Di ba? So, ano ba yung katapatan na hinihingi sa tao? Kumilala ka, ano yung sinabi ng greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind, di ba? Yun yung nabigo tayo doon. So, kailangan ipadala si Jesus para mangyari yung promise na yon. Kaya, hindi natin kayang manatiling tapat sa sarili nating kakayahan. Diba? One thing that you have to remember every day, the more that you distant, the more na ilayo mo yung sarili mo sa Panginoon, the more na hindi mo kakayanin na mamunga para sa sarili mo. Dahil wala namang sanga ang mamunga nang hindi kailangan konektado sa puno. And one thing I've learned, hindi pala lahat ng sanga pwedeng putulin para paugatin. Okay? One thing I've learned, meron silang technique to know kung anong particular na parte ng mga sanga ng isang puno ng ubas para malaman nila kung ano yung dama mag-uugat. Kasi kailangan nilang i-proseso ito immediately. Why? The moment na putulin mo yung sanga, ano mangyayari? Matutuyo na siya. Diba? Meron po akong pinanood na isang pelikula na nag-smuggle siya ng grape, isang klase ng grape sa isang lugar para dalhin sa isang lugar na meron ng ugat. So, kailangan niya to make sure na yung grapevine na yon, yung puno na yon, na meron ng ugat, kailangan continuously moist.
para hindi mamatay. Ganon siya kakomplikado. Hindi ko naman po sinasabi, marami po nagsasabi na madali ang buhay Kristiyano. Diba? Yung kata, ang buhay ng Kristiyano ay masaya tayo. No, it's not. Diba? Ayoko mong pasagin na yung trip natin na maging masaya ang buhay kasi mali po yung idea ng pagiging masaya Kristiyano. Ang kailangan po natin konsepto, maligayang Kristiyano. Ibig sabihin, na sa kahit anong circumstance na meron tayo, alam mo kung sino ang pwede mong balikan. At alam mo may plano ang Diyos para dito. Alam niyo po ba yung sa Matthew 21:33-39, there was a parable na yung landowner, owner ng ubasan, inayos na yung ubasan, binakuran niya, nilagyan niya ng watchtower, tapos pinarenta niya. Tapos nagkasundo sila na kung ano yung magiging harvest, meron siyang portion doon. Kasi siya yung may-ari ng ubasan, di ba? Siya yung may-ari noon. Pinagkatiwala niya sa iba, pero kailangan may parte siya doon sa magiging harvest. So ginawa ng may-ari ng ubasan, nagpadala siya ng kanyang servant. Ang ginawa ng mga nagrarenta, ginulpi. Ito po yung story ng Matthew 21. Ginulpi nila hanggang sa marami na mamatay. So, ginawa nung may-ari ng ubasan, nagpadala ulit siya ng messenger para kuhanin na yung kanyang mga harvest. Ganon din yung ginawa ng mga nagrarenta nung katiwala ng mga So ginawa niya, sa susunod, yung anak na niya yung pinadala niya. Nung pinadala niya, pinatay nila yung anak niya. Diba? Now, what is this story about? This story about actually the Old and the New Testament up to Jesus Christ. Di ba si Jesus Christ, as si God, nagpadala ng mga prophets? Kasi anong ginagawa ng Israel sa mga prophets? Inaaway nila, pinapatay nila, di ba? So, ganun din, hanggang sa dumating yung punto ng pinadala ng Diyos yung sarili niya, anak. Di ba? And up to that time, God already gave His judgment. Di ba? Yun yung kanyang judgment sa mundo. So, mga kapatid, there's nothing in this world na pwede natin gamitin sa sarili natin para sabihin natin mananatili tayong Kristiyano nang hindi ka naman konektado kay Jesus. So, ang tawag po doon sa theology, tawag nila doon nominal Christians. You're only a Christian by religion. Di ba? Technically, sa papel lang, parang gano'n, di ba? Pero, our Christianity is more than that. Gusto rin naman ng Diyos na ma-enjoy natin siya. Ma-enjoy natin yung biyaya niya. Maintindihan natin yung wisdom niya. Na sa mga panahon na naguguluhan tayo, kaya natin bumalik sa Kanya. And that's one thing. One thing that I've realized, na hindi ko kakayanin sa sarili ko na maging tapat. Like, with what happening with Samaria right now, parang sinasabi ko nga sa Panginoon, Lord, test ba to kung hanggang saan ako magiging tapat sa iyo? Or test ba to kung hanggang saan ako magiging mabuting magulang? But I realized when I'm praying na there's nothing that I can do to be a good person. And there's nothing that I can do to be a good Christian. Nang hindi naman ako unang kumikilala kung sino ang may gawa ng lahat. So, babalikan ko pa rin ito. Diba? So, mga kapatid, one thing that we have to learn from this is actually humility. Bakit tayo pupunta sa church? Ano bang attitude meron tayo pag pupunta tayo sa church? One thing that I try to remind myself every time I go to church, really, when I pray in the morning, and every time that before I go out in the house, pinapaalala ko na ako ay isang makasalanan na niligtas ng Diyos. Really, para ako nagro-rosary every day. Na yun yung mystery na lagi kong binabasa. Na, Lord, I know that I'm a sinner that you have saved. I really remind myself na wala akong kinalaman sa kanila. So, God. Ikalawang katotohanan, mga kapatid, Jesus is the true vine dahil siya ang pinagmulan ng buhay na nagpapalakas sa isang mananampalataya. Lahat naman tayo dumadaan sa pagsubok. Diba? Lahat naman tayo
And this is one thing na pwede na hindi natin kayang gawin. Na i-weigh yung mga suffering ng bawat isa. Eh, buti ka nga, ganyan lang eh. Ganun. Di ba? Hindi natin kaya one good lesson that I've learned right now dun sa testimony ni Ate Mitch kanina is yung kapitbahay niya na nagsunugan. Believe me, kung kapitbahay ko yun, wala akong kaya. Really. Ganun po yung struggle ko sa mga taong nakasakit sa akin or to my children or to... Kung yun yung kapitbahay ko na gumawa ng ganito, I would really struggle to be good to that person. Pero, magpapaisip ka, what motivates Ate Mitch to do that? Diba? And, meron din naman po mga punto sa buhay ko na naging desisyon ko that I realized na Diyos lang din ang nagbigay ng kalakasan sa akin para gawin yung desisyon na yan. Kasi yung desisyon na maging mabait ka sa kapitbahay mo naging masama sa'yo, takes a lot of strength. It takes a lot of energy. Nakakapagod yun maging makipag-class. Promise. Hindi ko alam na ako siguro mapapagod ako doon na. Diba? Nakakapagod gawin yan, mag-iipon ka lang ibibigay sa kanila. Sometimes I don't understand that. When the time na, remember yung kwento ko lagi sa inyo na papaalis na lang ako ng China, I receive an offer na, uy, yayaman ako dito. Diba? But I said, no, I need to follow God. Sino ba nagbigay sa akin yung kalakasan na yun? In that, the strength in my faith to make that decision. Diba? You have to understand na wala kang gayang gawing moral na bagay na to na hindi mo ina-attribute pabalik sa Diyos. Diba? And that's the reason why I'm a continuously critic ng mga politicians that they say God, they shout God, sorry I'm not trying to be political here, pero kailangan nagbabantay din tayo. Kaya sinasabi ko dun sa Facebook post ko, two things yan. Ang dali natin silang i-criticize kasi ang layo nila sa atin. Di ba? Ang dali natin i-criticize yung kalbo sa Senado. Kasi hindi naman natin sa kilala. Di ba? Sino ba sa inyo na, ako hindi pa ako pumunta ako ng kongreso, nakapagpa-picture lang ako sa anak ni Grace po eh. Tinahanap ko si Grace po. Di ba? So, madaling natin sabihin yan, pero ganito lang, paano kung yung corruption nasa loob ng church natin would be willing to speak? You have to remember, an abuser doesn't abuse anyone. A corrupt doesn't corrupt everyone. Magiging mabait din yung mga yan sa ibang tao. So kaya nga, how much we cannot weigh in our morality without going back to God. At wala kang gagawing moral sa mundong ito na hindi rin naaayon sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Kaya sinasabi niya, abide in me, manatili ka sa akin. Dahil kung hindi ka mananatili sa akin, wala kang pipiliing tama. Wala kang pipiliing maayos. Siguro pipili ka what is the most advantageous. Diba? Eh kung sasabihin ko yung sa tatay ko, kung hindi ko na sinabi sa tatay ko, nung buhay pa siya, kung sinabi ko sa tatay ko, kung ano yung give up ko papunta ng China, baka hindi na niya ako pinakausap. Kung hindi ko sinabi sa kanya. Wala rin naman siya kinalaman at hindi rin naman niya maiintindihan yun. But one thing that God says, abide in me so that I will in you. Diba? Umabot ang kamay ang Diyos. Diba? I remember yung sa Congress, may umabot ang kamay. Tapos obvious sabi ko, huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Nakikipagkamay sa kanya, huwag mo hawakan. Sorry, buti na lang hindi rin ako sinagot. Napakasama ko siguro ng tao, kung makikita niyo ako sa TV, baka sinampal ko yung tao. Diba? Papunta ako ng kamay sa'yo, di ba? Those are the strengths na siguro, totoo naman na kailangan natin ituro yung mga values sa anak natin. So that they will have a foundation kung ano yung tama. But more than anything else, ano yung foundation ng mga
values na to. Wala namang iba kundi ang Diyos. Kasi Diyos lang din ang magpapalakas ng pananampalataya natin. Kaya nga sinasabi rito, mga kapatid, ay kung kay Jesus lang dumadaloy, anumang sustansya na kailangan ng sanga para sa kalakasan ng ating pananampalataya, eh Jesus lang yun. Diba? Yung sustansya na kailangan ng isang sanga. So, anumang alternatibo ay mapanganib para sa magiging bunga. Diba? Kung papalitan mo, this is one thing. I'm really shocked na merong mga churches na meron ako nalaman na isang church na okay lang yan, okay lang yan. Hindi naman church, pastor. Okay lang naman yan, zodiac sign. It doesn't harm anyone. Diba? Sign mo. Seriously, pastor. Diba? Sabi ko, hahayaan mo na yung mga member mo magdidesisyon sila base doon sa zodiac sign. Paano ba ka-jowa? Diba? Nalabas ka mo diba? Wala naman yan nasa sa tao pa rin naman yan kung susundin niya. Yes! Ba't hindi ba natin ituturo sa church natin kung ano ang kasinungalingan ng mundo? Hindi ba natin ituturo sa church natin kung ano ang mali, ano ang tama? Diba? That's one thing. Sabi nga, sinabi ni Paul, therefore, as you have received Jesus Christ the Lord, so walk in Him. Diba? Why? Bakit kailangan natin lumakad kasama si Kristo? Dahil pipili tayo ng iba na makakasama natin sa journey kung hindi si Kristo ang pipiliin natin. Diba? Sabi nito, rooted and built up in Him. Diba? Rooted and built up in Him. Established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. So, Apostle Paul is reminding us that walking with Jesus Christ is mean establishing our faith. Diba? So, wala tayong aasahang sustansya sa mundo, mga kapatid. Wala kang aasahang sustansya sa horoscope. Wala kang aasahang sustansya sa mga self-help books. Diba? This is one thing. Meron mga leadership books na nababasa ako, but I always take it with a grain of salt. Ibig sabihin, lagi ko siyang kinikriticize kung ito ba ay may karang katotohanan sa sinasabi rin ng Diyos. Diba? Hindi naman kailangan sabihin na, ito ay I always go to the idea na what is the absolute truth na sinasabi ng mundo. And for example, sinasabi ng mundo, and I rebuke people to this, lahat naman papunta sa Diyos. Sigurado kayo? Ano yung sinabing 200? Isang makipot, isang maluwag. Di sana iisa na lang yung daan na yan na sinasabi ng Bible, di ba? So that's one thing that we have to understand. Anything na alternative, mapanganib para sa magiging bunga natin. If you find other alternative than Christ, mapanganib yun sa magiging bunga ng buhay mo. Ikatlong katotohanan, mga kapatid, Jesus is the true vine dahil siya ang nagpapabunga sa buhay natin para ipakita ang kanyang presensya. One thing that I realized, like yung testimony ni Sister Tiny, noong time na yun, pag nakita niyo siya 18 years ago, gwapo talaga siya. Sorry tayo, hindi ko makikita. She doesn't mind. Gwapo po talaga siya. And really fascinated ako kung paano siya pumorma noong time na yun. Sabi ko, grabe na to. Ako nga, lalaki na, hindi ko kaya pumorma. Well, para in one way, naiingit ako. Tapos I tried to befriend her noong time na yun na magkasama kami sa office. Pero for some reason, ilag siya sa akin noong time na yun. Naging trainer ko siya. Take note of that, trainer ko siya sa call center. Hindi ba siya gym instructor noong time na yun? Trainer ko siya sa call center noong time na yun, many years ago. That's how we go back. Tapos nung nagkausap kami
kami kagad, ang una niyang tanong sa akin, have you accepted Jesus Christ as Lord and Savior of all the people? Ako pa talaga. Diba? Pero natuwa naman ako sa kanya. Natuwa ako dun sa pagbabago. Pero nung tinanong ko sa kanya, nakapagpwentuhan kami nung pumunta siya dito. So sabi niya, tapos napagpunta kami, sabi niya, alam niyo po, hindi ko po kayo pinubola, pero nung dati daw, kaya medyo ilag siya sa akin. Sabi niya, siya naman nag-presenta ng information. There's something in you na parang kinaiiragan ko. Sabi ko, ano? Sabi niya, ewan ko po, hindi ko po alam during that time. Pero ngayon nalaman ko na Christian na po pala kayo noong time. So sabi ko, wala, kinaiiragan mo. Hindi naman ako nag-preach sa inyo, di ba? But there's something in us, there's something in our life that attracts other people, the way that they will see your life. Di ba? At kung hindi ka konektado dun sa puno, sa pinakapuno ng ating ubasan, walang presensya na tapakita sa ibang tao. And most of this presence ng Panginoon would come through our action, through our words, through our concerns, and through even to the smallest details na pwede natin gawin. And there was this one pastor that I dearly love. Although, for many years, theologically, we are far apart from each other, from the things that we believe about ministry. Pero tuwing pumupunta ako sa church nila, at siya yung nag-preach, he never fails to always tell the story nung panahon na binisita ko siya sa ospital. At hindi niya alam na bumisita lang ako dun sa ospital sa kanya kasi nagpapalipas ako ng oras. Ayoko pa umuwi ng bahay. But he remembers that as an act. And in my heart, sabi ko, wala naman siguro ako pa gagawin. Sige, bibisita ako sa kanya. Sa ospital, ng panahon na nasa ospital. And he would never fail tell the story. Alam mo ba kung anong ginawa sa akin yan? Akala medyo cruise ko kausap. Akala naman nung mga church member niya, nagkaaway kami dati. Then he will tell that story to the younger generation sa kanyang church. Diba? You have to remember that even the Christians and even to the non-Christians will see your actions. Kaya I think it's not in vain yun. And I really, really admire I really learned from that. Sabi ko nga, kung ako yon, hindi ko gagawin talaga yun. Diba? Baka masabi ko pa yung word na sinabi ni Nakama. Baka sinabi ko pa yun, Lord, have mercy. Pero that's the truth. Deep in my heart, I will speak of the truth to you. Pero ganun din yung kondisyon ng puso ko. You have to understand that hindi tayo magkaiba ng kondisyon ng puso. It just happened, siguro sa haba na ng panahon, I was able to build certain things in my life that I could discipline myself in certain issues in my life. Diba? And we have to discipline ourselves in this. Kaya sabi ng Panginoon, whoever abides in me, I in him, he is that bears much fruit. So ngayon nahihiya ako doon sa kwento ni Ate Mitch. Well, hindi pala ako gano'n namumuha ng pasensya. Siguro, sorry. But I don't really have that patience over. One time nga, parang there was one thing na nagdi-discussion kami. Tapos sinabi ko, kaya ako naging teacher kasi galit ako sa katangahan. Sabi ko sa kanila. And one thing I realized that some of my words doesn't really bear much fruit. Diba? So, sabi rito ng Panginoong Jesus, apart from me, you can do nothing. Diba? Meron nga Christian meme. Akala nyo this was a Christian meme. Pag sinagyan nyo raw yung Christ sa Christian, yung IAN, ibig po sabihin na is I am nothing. Corny, pero may truth doon. May truth naman doon. Pag tinanggal mo talaga yung Christ in our Christianity, we are nothing. There's nothing in it, di ba? So, kaya mga kapatid, sabi rito, ang buhay ni Jesus sa atin ang nagbubunga ng imahe ng presensya ng Diyos.
So yung buhay ni Jesus yung buhay ni Jesus na tinanggap natin, the one that we lived in our life, yun yung presensya ng Diyos na katibayan ng panloob na koneksyon kay Kristo. Kasama dito ang katibayan ng iyong relasyon sa Kanyang katawan. Yung relasyon sa church. Di ba? So, this is one thing na one thing that we have to understand is how much we value the body of Christ. One thing, I realized ng bata-bata ko akong Kristiyano, ang talas ng bibig ko mag-criticize ng ibang church. One time, I was rebuked by a mentor. Sabi niya, ito mga church na to, you may not agree with so many things in what they do. Pero itong mga to, madaming mga taong tumatalikod sa kasalanan dahil sa ginagawa nila. Meron pa nga akong church na binansagan ko sa dami ng artista sa church nila. Binansagan ko yung church na Church of the Stars. Ganun kataba ang utak ko mag-asar. Diba? But sabi na review niya, sabi, you have to remember that some people will come to Christ because of this church. Diba? So when you criticize another church, you're not criticizing another religion. You're criticizing your brothers, your sisters, also the one who loves Christ. Diba? Review po ako doon. Kaya, again, I may not agree with all the churches, even with our fellow Southern Baptist churches, sa mga stand nila sa mga bagay-bagay, sa stand nila sa politika. Pero sabi nga, at the end of the day, an errant brother, ang kapatid na nagkamali, kapatid pa rin. Diba? So, yan, ibalik mo yan, Archie, kay atin. Ang kapatid na nagkamali, kapatid pa rin. So, but that's the reason why Apostle Paul reminded us, sabi rito, but the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Bakit hindi na lang isa? Dami naman. Kailangan natin tandaan na pag galing ka sa kapitbahay mo o sandali, the fruit of the Spirit is love. Diba? Pag nahihirapan ka sa buhay, the fruit of the Spirit is joy. Pag meron kang bagay na hindi mo maintindihan na nangyayari sa buong mundo, katulad na nangyayari sa gobyerno natin, the fruit of the Spirit is peace. Diba? At kung ganun din, patience sa mga taong binoto natin. Diba? So, in kindness towards other people who have done wrong to us. Diba? Ang hirap naman doon. Ang dami mong kailangan gawin para lang sabihin that you are very good. Pero gano'n naman, pag namunga naman ang ubas, hindi lang naman parang upo yan. Imaginin mo yun, yung ubas. Pero di ba sa Kanaan, nung pumunta yung mga spies na yun, kailangan nilang buhatin yung ubas. Niisip ko baka upo yung pinubuhat. Baka upo yung pinubuhat nila, hindi ubas. Pero that's the reality, meron talagang variety ng ubas na malalaki. Although, very seldom na sila kasi ang hirap daw alagaan. Diba? So man have settled to the smaller versions of grapes. Pero we will not settle to the smaller versions of the fruit of the Spirit. Diba? We will not settle for that. We will settle for that shows love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kaya mga kapatid, let me close with this. Hindi mapipilit ng yung sanga, na magbunga dahil lahat ng pangangailangan para magbunga, nasaan? Nasa puno. So hindi pwedeng sabihin ng sanga, oy, kailangan na ako mamunga ngayon ha. Sasabihin sa'yo ng puno, saan ka ngayon? Putol ka na. Di ba? Hindi mo pwedeng pilitin yung sarili mo na mamunga nang hindi ka naman nakadikit sa puno. So, maging ang dikta ng panahon ng paglago ng sanga ay maaari lamang mangyari kung nakadikit sa puno. So, napansin niyo ba na sa grapes, so nakapunta na kayo sa isang vineyard, may mga sanga na pakunti ang bunga, may mga sanga na mabunga-mabunga.
Di ba? Meron namang namunga na walang tanggap, yung iba hindi pa. But that's within the time ng puno. Yung puno naman ang mag-decide. Di ba? Kung kailan ka mamumunga, kailan ka mamumulaklak. Kaya walang pag-ibig, walang kapayapaan at katapatan ang lalago ng hindi kontektado sa pinagmumulan. Si Jesus, panalangin tayo.